Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Hallelujah. Darako po tayo sa salita ni Lord. At syempre, bago yan, magkape muna tayo. Ito po. Coffee. Hallelujah. Christ offer forgiveness for everyone, everywhere. Coffee. Christ. Hallelujah. Ang ating Panginoong Hesus ay nag-o-offer libre na walang bayad kaligtasan, hallelujah, sa bawat isa, hallelujah. At napakalaki talaga ng pag-ibig sa atin ni Lord. Sabi nga sa John 3:16, sa gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang isa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen, hallelujah. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon tayo'y makasalanan pa. Tinanggap niyo na ba si Jesus Christ bilang Lord and Savior? Ito po ang ating Panginoon. Kung nais niyo pong mamaya, kung nais niyo pong tanggapin ang ating Panginoon bilang Lord and Savior, magkakaroon tayo ng prayer. Hallelujah. Sabi dito sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ng nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong ibig sabihin po nito? Walang maliligtas. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:10. Wala. Sinong maliligtas? Lahat ng tao nagkasala, kahit ako man. Ngunit ito, hallelujah, may kaloob ang ating Panginoon. Coffee. Hallelujah. Sabi dito sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Sino po? Ang ating Panginoong Jesus. Si Kristo po. Kailangan natin siya. May nagbayad na po nun. Hindi natin kayang mamatay, mabuhay muli sa pamamagitan natin lamang. Sa mabubuting gawa, hindi tayo naligtas, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Kay Kristo lang, kay Jesus Christ lang. Kaya tayo mapagbayaran. Si Kristo na po nagbayad doon sa krus ng Kalbaryo. Imbis na tayong dumanas, yan na. Kasi hindi natin kaya Hindi kaya natin mamatay para sa kasalanan natin. Kaya yun, may isang tao at Diyos na totoo na nagbayad. Maraming nagsasabi na si Kristo raw ay hindi Diyos. He is the Christ. Jesus Christ is fully human and fully God. Ang pagiging tao ni Kristo ay dinagdag lang. He is God para sa atin. Nagkatawang tao siya para sa atin. Kasi kung hindi siya nagkatawang tao, malamang tayo ang nagbabayad ng ating kasalanan hanggang ngayon. At mahabang usapin po yun God is good dahil narito sa piling na natin ang ating Panginoong Jesus. Ang kailangan lang tanggapin siya bilang Lord and Savior. At syempre, lagi tayong magkape. Coffee with the Lord. Hallelujah. Yun. Mahabang usapin yung pagiging tao at Diyos ni Christ. Yun nga sinabi natin na ang pagiging tao ni Kristo ay dinagdag lang. He is God. Yung pagiging tao dinagdag na lang. Kumbaga, Diyos na siya, nagkatawang tao. Kasi na-prophesy din sa Genesis pa na napag-usapan natin before to dito rin sa
dito rin tayo sa channel na to. Hallelujah. Yan nga, hallelujah. Continue tayo. Amen. Hallelujah. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan ng magkarapatang maging anak ng Diyos. John 1:12. Sino raw po? Ang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan karapatang maging anak niya ng Diyos. Karapatan maging sa God's family, sa pamilya ng Diyos. Bilang anak, mga anak. Hallelujah. Sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinamalagaan lahat ng tinanggap ko rin na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ito yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:3 na napakalaga to. Dahil katulad ni Paul na kilala na niya Diyos, pumapatay nga siya para kay Lord eh. Pero mali ang pagkakaintindi niya. Purihin si Lord dahil hindi naman tayo pumapatay. Pero ginagawa natin yung sarili natin. Nakikiayon tayo sa mundo. Kaya narito siya. He offer copy. Hallelujah. He offer na hindi tayong tawad sa Kanya at sumunod tayo sa Kanya. Ano sabi dun sa John 1:12? Tumanggap at sumampalataya ay bibigyan maging karapatang maging anak ng Diyos. Hallelujah. Paano naman? Nagkakasala. Sabihin natin, nagkakasala ako. Tayo. Lahat ba ay maaaring maligtas? Amen. Sa Revelation 3:20, sabi dito, tingnan mo, nakatayo ako, kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain na akong kasalo niya. Hallelujah. Pagbuksan po natin. Minsan yan, maraming nanonood, maraming iba-ibang religion, iba-iba na. This is not about the religion, but this is about pagiging pamilya ng Diyos. Kung di rin gininuman ang aking tinig, bubuksan ang pinto, papasok ako, kakain, kasalo niya. Hallelujah. Kung nais niyo pong buksan at kung nais niyo pong tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa araw na to, yung mga di pa tumanggap na si Kristo bilang Lord and Savior sa kanyang buhay, ay open po tayo mamaya when we have a prayer para dyan. At sa bawat oras, sa bawat araw, sabi dito, kakain akong kasalo niya, na every time you speak, magsasalita siya sa atin. Every time na sa bawat oras nakakausapin mo siya, meron siyang kasagutan ibibigay, bibigyan ng lakas. This is not about the pagkain, literal na pagkain. Kasalo niya. Sa lahat ng nandito tayo sa mundong ito, ay sasamahan niya tayo, bibigyan ng kalakasan, pagkain spiritual po. At syempre, kasunod na lang yung mga bagay na physical na yan, mag-o-overtake pagkasama mo ang ating Panginoong Hesus, ang Diyos na buhay. At pagkain spiritual at pagkain literal, always may copy ka. Hallelujah. Dahil sa sinabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Romans 10:13, sabi dito. Kaya sabi dito, katiyakan ng isang mananampalataya. Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hallelujah. Romans 10:9.
kung ipapahayag ng ating mga labi. Siyempre dapat sabihin natin at bukal sa ating mga puso ay magkakaroon tayo ng kaligtasan, sabi dito. Hallelujah. At ito'y pinanghahawakan ko. May kasama tong promise. Pakatandaan nyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi makatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. John 5:24. Itinawid na siya. Hallelujah. Kaya, anong gagawin natin? Panghawakan natin ito yung mga salita niya. At magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na ilipat na. Yes, may judgment, haharap tayo sa hukuman. Pero yung nandun, sabi nga, hiwalay niya ang mga kambing at tupa, kagaya ng puti at itim. Kaya yung mga tumanggap at nanampalataya na ang ating Panginoon Jesus bilang Lord and Savior sa Kanya ay inilipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. John 20:31. Ngunit ang nakasulat dito ay isinulat upang sumampalataya na si Jesus ay Kristo, ang anak ng Diyos, at pag sampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. His one way lang talaga, na isang daan. One way para maligtas tayo. Jesus Christ, only Christ will save us. Walang ibang pangalan sa silong ng langit sa ikaliligtas kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus lamang. Kaya marami dyan na hindi ko nasasabi. Narito tayo para sa lahat ng nais tumanggap sa ating Panginoon Jesus. Ulitin lang po natin, hallelujah, para bilis na maintindihan. Sabi diba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang resultang sasapitin natin ay kamatayan kung tayo ay patuloy sa pagkakasala. Pero dahil kay Kristo, panghawakan natin ito. Sabi dito, ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kasalanan, lahat ay nagkasala. Amen. Lahat po ay nagkasala, sabi sa Romans 3:23 at sa Romans 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. Ano ang kabayaran niyan? Kamatayan po. Ngunit may magandang balita, may pag-asa pa sa lahat. Sa lahat ng tao na patuloy nagkakasala. Ang ibig sabihin nito, magpatuloy lang tayo magkasala kasi mayroon naman. Hindi po. Putulin po na natin. Hallelujah. Ang kaloob ng Diyos ay walang bayad, libre para sa inyo. Buhay na walang hanggan ngayon hanggang sa kalangitan. Ano yun? Hallelujah. Kay Hesukristo lamang, na tanging tagapagligtas at Panginoon dapat natin sundin. Sundin natin siya. At ngayon ay darako tayo sa panalangin. Kunyais nyo pong tanggapin, sabayan nyo po ako. At ito po, ano sabi dito? Kay Kristo tayo ay buhay. Baliktad kaya mababalterin ko po yan. Baltad pa rin. Kay Kristo tayo ay buhay. Pero pag namuhay tayo sa kasalanan, patay ang tingin sa atin ng Lord. Hindi lang basta tingin, kundi patungo tayo sa kamatayan. Pero ito, ino-offer niya nga. Natanggapin natin siya bilang Lord and Savior at
hingi tayong tawad sa ating mga nagawang kasalanan simula nang tayo nagkaisip hanggang ngayon, tayo patatawarin niya. Napakalaki talaga ng pag-ibig. Yung sinabi niya na minahal na tayo nung makasalanan pa, hindi yung nung ngayon. Minahal niya tayo nung makasalanan pa, kasi hindi sana naparito ang ating Panginoong Hesus kung sabi niya, naparito ako para sa mga may sakit, sa may mga kasalanan, hindi para sa mabubuti. Kaya God is awesome, grabe talaga. Karapat dapat na papurit pagsamba sa kanya lamang. Kaya ito, dalawa po yan English Tagalog. Galing to sa PBS. Ginamit natin mga tools. Napakaganda siya. Papakita ko lang po. Sa English naman, the wages of sin is death. Patuloy ba tayo? Ayan, ang kalalabasan natin. Death. Ito, buhay. Hallelujah. Nakita niyo po. Okay, hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Napakalaki talaga ng habag ng ating Panginoon. Naligtas tayo, hindi sa mabubuting gawa, sa Ephesians 2:89, kundi sa biyaya ng Diyos. Kaya walang sino mang pagmamalaki. May pagmamalaki lang ang ating Panginoong Hesus. Kaya grabe talaga siya. At ito nga po, kung nais nyo pang sabayan nyo po ako. Hallelujah, glory to God. Give you praise, Lord God. Okay, let's pray. Hallelujah. Panginoong Hesus, kailangan kita. Maraming salamat sa iyong kamatayan sa krus para sa aking kasalanan at buhay na muli para sa aking kaligtasan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko kayo bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat at pinatawad ninyo ako sa aking mga kasalanan. Simula nang ako'y nagkaisip hanggang ngayon. Binigyan niyo po ng buhay na walang hanggan. Kayo na po ang maghari sa trono ng aking buhay. Tulungan ninyo po ako magtiwala at sumunod sa inyo. Pararangalan kita at mamahalin ko kayo araw-araw, oras-oras sa aking buhay. Maraming salamat, Ama, sa iyong anak na patuloy na nangungusap sa akin. Maraming salamat po. Ikaw na ngayon. Hanggang sa iyong pagbabalik ang maghari sa aking puso't isip. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. Okay? Hallelujah. We pray na. Pray ko rin po kayo. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa lahat ng tumanggap sa iyo, Panginoon. Lord, samahan mo po sila. Ingatan mo po sila. Huwag niyo pong hayaan na mawala ulit sila sa iyong presensya, sa iyong God, sa pamilya ng Diyos, Lord God. Ngayon po nakikita niyo po ang kanilang mga puso't isip, Panginoon, kung anong laman, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, palakasin mo sila sa bawat oras, sa bawat araw. Turuan ng iyong salita upang sa gayon sa pagbabalik mo, Panginoon, masumpungan sila ng karapat-dapat. Maraming salamat po sa pag-ibig na binigay mo sa iyong anak na si Jesus. We give you praise in the name of Jesus. Amen. Okay? Hallelujah.
Tapos na tayo. Salamat sa iyong pakikinig at salamat. At God bless you and see you sa heaven. Hallelujah. Okay, hallelujah. Anong magandang pangalan ng site na ito? Hallelujah. Okay, hallelujah.